Tumangging magbigay ng pahayag si Vice President Sara Duterte kaugnay sa alok na pakikipag-ayos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamilya Duterte. Ayon kay VP Sara, may mas mahalagang issue na dapat pagtuunan ng pansin ang administrasyon. Si Jason Rubrico sa detalye ng balita. Sa gitna ng lumalalim na tensyon sa pagitan ng palasyo at ng pamilya Duterte, muling ipinamalas ni Vice President Sara Duterte ang kanyang prinsipyo at malasakit sa taong bayan. Sa halip kasi na sagutin ang alok na pagkakasundo ni Pangulong Marcos Jr., ay mas pinili niyang ituon ang atensyon sa tunay na hinaing ng sambayanan at yun ay ang pagtugon sa mga problemang mas nangangailangan ng aksyon kaysa personal na alitan. Unang-una, hindi na muna siguro ako magsalita about reconciliation dahil hindi naman mahalaga siguro ang mga personal na problema ng mga tao. No? Ang mas mahalaga is yung taong bayan at yung bayan natin. Sa kabila ng pag-amin na may sentimento ang publiko hinggil sa alitan ng dalawang kampo, iginiit ng Vice Presidente sa ikalawang media conference sa The Hague, Netherlands na hindi ito ang dapat pinagtutuunan ng pansin lalo na ng pamahalaan. That is the sentiment of the millions of Filipinos, not in the Philippines but worldwide, no? That is their sentiment. But my stand is, whatever personal grudges that we have, whatever personal problems that we have with each other is not really important. What is important is that the administration focus on the problems that we see every day in our country. We want a better life, better Philippines for everyone. And that's the job of the president, that is the work of government, and we want them to focus on that. And as I said, personal problems are so tiny in the universe of Philippines. Samantala, nang tanungin hinggil sa resulta ng pinakahuling SWS survey kung saan 88% ng mga respondent ang nagsabing mahalagang harapin ni Vice President Duterte ang impeachment at sagutin ang mga alegasyon laban sa kanya, nagpahayag ng pagsang-ayon ang pangalawang Pangulo. Oo, I totally agree. Kasama ako dyan sa 88% na yan na nagsasabi at ako ay parang thankful sa opportunity na malinis yung pangalan ko at masagot yung mga akusasyon sa akin. Kaugnay nito ay napagdesisyonan ng Senado na ilipat sa June 11 ang pagsisimula ng impeachment hearing. Matatandaang nakatakda sana sa Hunyo 2 ang presentasyon ng Articles of Impeachment, pero ipinagpaliban ito dahil sa dami ng kailangang unahing trabaho sa Senado. Para kay VP Sara, wala itong personal na epekto sa kanya. Ngunit aminado siyang pinag-iisipan nila ang maaaring epekto ng naturang delay sa kaso. Wala naman siyang epekto sa akin. No? Nag-iisip lang ako kung ano yung epekto ng delay doon sa kaso. Pero iiwan na natin yan sa mga lawyers namin, sa defense impeachment lawyers, para pag-isipan kung anong posibleng epekto nun sa kaso kung meron man. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.